Gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. GMA News and Public Affairs. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Ang mga bundok sa probinsya ng Kalinga ang marahil ilan sa pinakamaganda at pinakamayaman sa ating bansa. Mayaman sa tanawin, mayaman sa kalikasan, at sa ilang parte nito, mayaman din daw sa ginto. Pag sa labas, akala mo karaniwang bundok lang. Yung the usual mountains na inaakyat natin. Pero pag tiningnan mo closely, may makikita kang mga butas-butas doon mismo sa bundok. Nasabi sa atin ng mga minero dito, itong buong bundok na to, may at least 14 na mga butas doon sa loob mismo ng mountain. So ito daw bundok na to talagang butas-butas na daw talaga siya. Akma sa kanyang pangalan, sa bato nabubuhay ang sitio Batong Buhay. Bato na nagtataglay umano ng ginto. Ano naman yan? Mga ruins nung dating kumpanya. Kasi ito yung pinaka-biggest mine in the Philippines yata noon. Noong 1934, matatagpuan sa sitio Batong Buhay ang isa sa pinakamalaking mining company sa Pilipinas. 500 hectares ang sakop ng buong kumpanya. Milyon ang kinikita bago ito nagkaproblema at tuluyang nagsara nang mangyari ang pag-aalsa sa EDSA. Ito yung ruins ng Batong Buhay Gold Mines na in-establish noong 1934. So mga 50 years itong nag-operate. One of the largest gold mines in the country. Pero nung EDSA Revolution, nawala na itong gold mine na ito. Bumutas daw sila ng mga 17 tunnels dito sa bundok na ito. Pero kahit wala na yung malaking kumpanya ng gold mine, hindi tumigil yung mga tao sa pagmimina. At pumapasok sila day in and day out dito sa butas-butas na bundok na ito, kumukuha ng kahit anong latak na ginto na kanila makuha. Dating magsasaka ang mga residente ng sitio Batong Buhay. Pero nang dumating ang kumpanya ng mina, iniwan nila ang palayan at pumasok sa minahan. Ngayon, sira-sirang konkreto na lamang ang natitira sa dating malaking minahan. Nagsara na ang mining company, pero di nawala ang paghahangad ng ginto. Ang mga lumang tunnels na ginawa ng mining company noon, mano-mano na ngayong minimina ng mga residente. Kawalan ng oxygen, flash floods, aksidenteng pag-cave-in, hindi na bago ang peligrong hatid ng small-scale mining. Ilang minero na ang namatay dahil dito. Hirap kasi, no? Ganito rin ang sinapit ng 3 sa kamag-anak ni Sunny na 10 taong naging minero sa Kalinga. Paano namatay? Sa gas man. Anong gas? Yung poisonous gas man. May poisonous gas dyan sa loob? As in, mamamatay ka kaagad? Oo, ma'am. Ilang oras? Hindi, pag tinamaan ka, ma-knockdown ka agad. Dahil dito, tumigil na si Sunny sa pagmimina. Pero marami pa rin ang patuloy na nakikipagsapalaran. Mabasa sa loob? Pati mukha, mababasa? Ba't po may puti kayo sa mukha? Sa kalipit na yung daanan. Saan po? May pataas kasi pag ganun. Pwede po kami pumasok sa loob? Andyan sa inyo kung pumasok kayo. Pero kailangan na rin na yung mabilis Bakit mabilis? para
hindi mo makita yung takot. Tunnel 7 kung tawagin nila ang butas na ito. Bago kami tuluyang pumasok, kailangang ihanda muna ang aming mga mata. May mga nakatambay sa loob. Ba't po kayo nandito? Sa loob na yung mata. Dahil madilim rin ang tingin. Hindi mabigla ang mata. Masakit eh. Kasi Galing kasi liwanag, tapos biglang didilim. Galing sa liwanag, tapos biglang didilim. Sige. Madilim at maputik sa loob. Akala ko tuloy-tuloy na lakad lang ang gagawin namin, pero sa kalagitnaan, biglang may butas raw na kailangang pasukan. Ay, ang lalim! Alim nga. Teka. Pag ganito ba? Baliktad. Dahan-dahan lang ah. Baliktad po ako, ganito po. Ay, mayroon pang maraming mga butas pa dito sa loob. Okay, bababa na po ako? Oo. Una ulo. Pinapasok ako sa isang maliit na butas na kasya lamang ang 3 tao. Yung pa ako, paano yun? Aray! Ganyan po? Yan. Oh my God. Tapos yung paa ko. Tapos yung paa, okay. Dali lang baka. Ano ba baba? Dahan-dahan lang ah. Oh, shoot! Wala nang pakan. Saan po? Dito? Okay. Hindi ba yan bibigay? Baka dumire-diretso ko sa lalim ng lupa. Hawakan mo yung maso at saka yung kunyas para ikaw. Dali na. May ginto to, kuya? Meron. Paano mo nalaman na may ginto ito? Kasi, Kwan, yung tinatawag nilang naba. Yan. Yun ang naba. Naba? Oo. Pag nagiling yan, lalabas yung ginto. Dahil di mo naman talaga matitiyak kung aling bato ang may lamang ginto, swertihan ang laro dito. Kada araw, isang sako ng bato at putik ang kailangang punuin ni Mang Charles. Pag swerte, maaari siyang kumita ng 1,800 pesos. Pero pag malas, ni isang kusing, wala kang maiuuwi. At tinamaan kayo ng gas. Isang 1 hour ako na hindi pa gumising. Kaya natakot ako. Punta ako sa Baguio, nagtrabaho. Pagbalik ko, ito na naman. Hindi naman ako natakot. Bakit balik na naman kayo? Mas maraming kita. Mas mabilis ang pera. Mas mabilis. Ang pera. Pero mas mabilis din ang buhay. Oo mas mabilis ang buhay. Kanya-kanyang teritoryo ang mga minero dito. Bawat isang butas, may ibang may-ari. Ay, ba't po nakapadlock? Oo, kapadlock niya. So yung isang tunnel na pababa ng ganun, marami pa siyang iba-ibang mga tunnels na para horizontal na ganun. Pero kasya lang yung isang tao na ganun ka talaga. Si Mang Dionisio ang isa sa mga veterano ng minahan. Walang ibang nakakapasok sa kanyang tunnel, kundi siya lamang. Kuya, pwede ako pumasok dyan? Kaya sinamantala ko ang pagkakataon nang payagan niya akong pumasok sa loob. Kailangan pagapang? Oo. Pag mahirapan akong huminga, ano daw? Dapat na lang kayo. Ano yan, kuya? Pag mahirapan kayong huminga, kailangan lumalabas kayo. Pag nahirapan akong huminga. Oo. Napapalibutan ng pira-pirasong kahoy ang tunnel na aking pinasukan. Pangtukod daw ito sa lupa para di ito bumigay. Parang bibigay na to ah. Hindi ba parang bibigay na tong... Ano na to? Sige, diretso pa. Akala ko dire-diretsong gapang lamang ang tunnel ni Mang Dionisio. Pero pagdating sa dulo, Oh, dead end na! Patir na. Teka. Saan na ako pupunta dito? Ayun. May butas dito. Uy, paakyat. Aray. Wow. Para siyang maze.
Kanina, bumaba tayo ng ganon. Tapos pagbaba natin ng ganon, gumapang tayo. Tapos ngayon, paakyat naman. Kuya! Saan ba dito? Dahil sa dilim at sikip ng tunnel at sa dami ng maliliit na lagusan sa loob nito, madali kang malilito sa iyong patutunguhan. Parang malalim, mataas pa eh. Alright. Makalipas ang ilang minuto, unti-unti na akong dinadalaw ng pagod at ng takot. Pero paalala nga sa akin ng mga minero, kailangang unahan ko ang takot ko. Pero sadyang mabilis ang sinusundan kong minero. Umabot sa puntong hindi ko na siya matagpuan. Kuya? Manong? Kuya? Saan na yung sinusundan ko? Pati rin ang aking cameraman. Okay, let's do this. Andiyan ka ba, Dis? Disney! Dis! Dis! Dahil hindi ko na mahanap ang aking mga kasama, nagdesisyon akong bumaba at bumalik na lamang. Pero nangyari ang di inaasahan. Ah! Oh my God! Aray! Aray. Sa huling